Ka-Express, nakatakda ng magbukas ang unang araw ng training camp ng Gilas Pilipinas sa November 18 bilang paghahanda para sa November window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At ayon kay Coach Tincon, inaasahang makakadalo ang majority ng 15 to 16 man national pool sa pagbubukas ng ensayo sa Inspire Sports Academy sa Laguna. Ito ang magiging unang pagkakataon na muling magsama-sama ang koponan matapos ang kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup 2025 kung saan umabot sila sa quarterfinals bago tinalo ang eventual champion Australia. Gayunpaman, may ilang pangalan na posibleng na-late o hindi agad makasali sa first day ng training. Si Kai Sotto ay kasalukuyang nagre-recover pa rin mula sa kanyang ACL injury at hindi inaasahang makakalaro sa unang window ng qualifiers. Samantala, sina Carl Tamayo at Kevin Kembao ay posibleng dumating ng huli dahil may kani-kanilang mga laro pa sa Korean Basketball League. Si Carl Tamayo ay nakatakdang maglaro para sa Changwon LG Sakers laban ng Samsung Thunders, habang si Kevin Kembao naman ay may laban sa Goyang Sono Sky Gunners kontra sa Anyang Red Boosters. Magandang balita naman para sa Gilas dahil nakatakdang sumali si Justin Brownlee sa training. Ayon kay Coach Tincon, bagaman nagkaroon ng pneumonia kamakailan, inaasahan na makakabalik sa ensayo ang naturalized player upang simulan ang kanyang conditioning at makabalik sa game shape. Gayunpaman, may contingency plan ang coaching staff sakaling hindi tuluyang makalaro si JB. Si Ange Kwame ay nakahanda bilang replacement naturalized player, habang si Kenton Malura Brown ay sigurado magiging bahagi ng frontcourt rotation sa kanyang debut ng Gilas uniform. Ang Gilas ay may limitadong panahon lamang para maghanda bago ang laban kontra Guam sa November 28 sa Calvo Fieldhouse. Pagkatapos nito, babalik sila sa bansa para sa home game sa December 1 na gaganapin sa Blue Eagle Gym sa Ateneo de Manila University. At dahil sa maikling preparasyon, tutukan ni Coach Tincon ang pagpapatatag ng sistema, ball movement at defensive chemistry ng grupo. Ang presensya ng mga veterano tulad ni Jimar Fajardo, Seiji Perez, Scottie Thompson at Chapit Aguilar ay malaking tulong para mabilis na mabuo ang cohesion ng team. Habang hinihintay ang pagdating ni Carl Tamayo at Kevin Kembao mula sa KBL, malinaw na ang direksyon ni Coach Tim ay practical at system-oriented, simple rotations, mabilis na execution at focus sa depensa at transition game. Ang November 18 training ang magsisilbing unang sukatan ng kondisyon, chemistry at readiness ng bagong Gilas core bago ang kanilang unang laban sa Guam. Sa kabila ng ilang aberya, nananatiling positibo ang coaching staff na makakabuo sila ng kompetitibong lineup na magdadala ng panibagong pag-asa para sa mga Pinoy fans. Official nang magbabalik sa training camp ang Gilas Pilipinas sa darating na November 18 bilang paghahanda sa unang window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers laban sa Guam. Ayon pa kay Head Coach Tincon, inaasahan niyang makakadalo ang majority ng national pool sa opening day ng ensayo sa Inspire Sports Academy sa Laguna, ang parehong venue kung saan ginanap ang mga closed-door practices ng team bago ang FIBA Asia Cup sa Jeddah. Matapos ang matinding kampanya sa Asia Cup kung saan nakapasok sa quarterfinals bago nadapa sa Powerhouse Australia, balik focus na muli ang Gilas sa long-term goal, ang maagang pagbuo ng chemistry para sa 2027 World Cup. We expect most of the guys to be there, ayon pa ni Coach Tim sa isang panayam. Subalit nilinaw din ng veteran coach na may ilang manlalaro na posibleng malate o hindi agad makasali sa unang araw ng training. Unang-una na rito ang patuloy pa ring pagpapagaling mula sa ACL injury ni Kai na natamo niya nitong early January. Malinaw na sinabi ni Coach Tim na hindi muna isasama si Kai sa November window at nakatuon ito ngayon sa full recovery upang makabalik ng mas mahabang playing time stretch sa 2026. Samantala, sina Carl Tamayo at Kevin Kembao naman ay inaasahang hindi agad makakauwi mula sa Korean Basketball League commitments. Si Carl Tamayo ay maglalaro para sa defending champion Changwon LG Sakers laban sa Samsung Thunders sa November 16, habang si Kevin Kembao naman ay sasabak din sa parehong araw para sa Goyang Sono Sky Gunners laban sa koponang Anyang Red Boosters ni Renz Abando. Pero sa kabila ng mga late arrivals, puno ang optimism ni Coach Tim
Inaasahan niyang makabuo ng solid rotation sa tulong ng mga veterano tulad ni Junmar Fajardo, Sergio Perez, Calvin Oftana, Japet Aguilar, Scotty Thompson at Chris Newsom na pawang inaasahang dadalo sa opening sessions. Ang muling pagbabalik ni JB sa lineup ay isa ring magandang balita matapos itong makarecover mula sa pneumonia na nagdulot ng kanyang pagkawala sa Meralco Bolts East Asia Super League campaign. Para kay Coach Tim, ang November 18 ay hindi lang simpleng ensayo, kundi unang hakbang sa bagong yugto para sa Gilas. Isang koponang naghahanda hindi lang para sa window laban sa Guam sa November 28, kundi para sa mas malaking misyon, ang bumuo ng isang pangmatagalang cohesive team na kayang makipagsabayan sa pinakamalalakas sa Asia at Oceania. Habang tuloy ang paghahanda ng Gilas, malinaw ang pangunahing layunin ni Coach Tim, kondisyon at sistema muna bago eksena dahil limitado lamang ang oras ng kanilang ensayo bago ang unang laban sa Guam sa November 28. Nakafocus ang buong coaching staff sa pag-establish ng ritmo at cohesion ng team, lalo na sa mga bagong addition tulad ni QMB at RJ Abrientos. Ang 6'10 na si QMB na dating manlalaro sa University of the Philippines ay inaasahang maging malaking tulong sa frontline rotation, lalo na wala pa si Kai Soto. Ito ang magiging unang pagkakataon na makapagsuot siya ng Gilas uniform sa isang official FIBA competition. Samantala si RJ Abrientos, na kasalukuyang galing din sa KBL State, ay magbibigay ng dagdag na energy at outside shooting sa guard rotation ng national team. Ayon kay Coach Tim, mahalagang makompleto agad ang attendance sa mga unang araw ng ensayo para mapagsabay-sabay ang paghasa ng cohesiveness sets at defensive rotations. We only have few days to prepare, so every practice counts, sabi pa ni Coach Tim. At planong manatili ng team sa Inspire Sports Academy ng halos isang linggo bago lumipad papuntang Guam. Sa loob ng panahong yon, ipapatupad ni Coach Tim ang fast-paced, motion-heavy system na ginamit niya sa Barangay Ginebra pero nakahadap para sa international pace. Sa kabilang banda, malaking tanong pa rin ang magiging kondisyon ng JB. Bagamat kumpirmado na ang kanyang pagdalo sa November 18 training, aminado si Coach Tim dahan-dahan muna ang kanilang approach para sa naturalized player. He's recovering well but will take it step by step. Pahayag ni Coach Tim, kapag sakaling hindi makakalaro si JB sa first window, nakahanda si Edge Kwame bilang backup naturalized player. Isang tested Gilas veteran na kilala sa kanyang rim protection at consistency sa loob. At ito ang Express Info, kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.